Hello class! So it's me again, Engineer John Ray Pactoranan. So this time, ang pag-uusapan naman natin for this lecture video is this example number 15 na nakikita nyo sa inyong screen. So gagamitan natin ito ng conjugate beam method para ma-solve yung mga required dito. So sige, simulan na natin ang discussion. So according dito, the cantilever beam with non-prismatic, non-homogeneous properties is loaded as shown below. So alam niyo naman ang ibig sabihin nga ng non-prismatic at the same time non-homogeneous, basta yung flexural rigidity ng beam from A to B is 120,000 kilonewton meter squared, while that of B to C is 200,000 kilonewton meter squared. So ito yung beam natin. So what are the questions here? So dalawa lang naman class ang tanong dito. Letter A, what is the slope and deflection at point A? So yung point A natin is the free end of the beam. And letter B, what is the slope and deflection at B? So sige, simulan na natin class i-discuss yung solution niya. So dito sa OneNote, actually class, I already solved this one kasi nga kapag wala pa akong prepared na solution, this video might take a while. However, I am trying my best here na although presented na yung solution, ma-discuss ko siya class in a way na may intindihan nyo siya. Okay? So, ang unang gagawin natin dito class, kung maalala nyo, we already solved the problems class using the moment area theorem. Kung hindi nyo, or sorry, kung naalala nyo pala, I mean, ito siya, yung example number 8 using the moment area. So, last time, nag-modify tayo dito ng moment diagram kasi nga meron tayong different flexural rigidity. So, actually, ganun din ang gagawin natin dito. So, balikan lang natin yung mismong problem. Example number 15. Ito siya. So, ang isa-set natin dito class, no, dahil magmo-modify nga tayo ng moment diagram by parts, I set na yung EI is 120,000. So, kung alin man class yung mas maliit sa dalawa, yun yung gagawin mong EI. Okay? So, set EI nga equals 120,000. So, therefore, yung AB, since 120,000 yung EI niya, ang EI ng AB is simply EI lang siya. Okay? However, for the case of BC, meron kasi siya class na flexural rigidity na 200,000. So therefore, ang flexural rigidity niya, EIBC, is 200,000 over 120,000 EI or simply 5 over 3 EI. So kung maalala nyo sa mga modification class ng diagram, napaka-importante nitong coefficient na ito dahil yan yung dinidivide natin doon sa mga heights ng mga drawing natin. Okay? So I assume naiintindihan nyo to. Kung iseset kong ang EI 120,000, ulitin ko, malamang yung EI ng AB magiging EI lang siya, pero yung EI ng BC magiging 5 over 3 EI. Okay, so I hope that is clear. Next, ito yung ating original na beam class. I already computed the reactions class, no? So, meron tayong 105 kN dito and 420 kN meter dyan. So, ang mangyayari dito, pag drawing nyo muna class, yung moment diagram, by the way, itong moment diagram by parts na to class, no? Gusto ko lang i-emphasize na unadjusted pa to or hindi pa siya na-adjust, no? Kasi sa baba yung na-adjust na. Basta, yun na nga, practice lang naman to ng pag-i-sketch ng moment diagram. By the way, I set my fixity at point B. Pero di ba nga, bahala ka naman na kung saan mo yun sineset. So, this will be a second degree dahil because of the distributed load. So, if you want to make sure na 80 nga siya, so that is simply 10 times 4. Multiply lang natin ng 1/2 ng 4. Okay, so that is 80. And second degree. By the way, hindi ko na to nilalagyan ng negative kasi nga conjugate beam method ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So next to be considered is yung 105 kN class na force. So 105 times 4 lang naman, 420, and this will become a triangle or first degree curve. I forgot to place the degree of this. Pero understood naman na first degree siya. For this distributed load ulit class, syempre 10 times 4 tapos 1/2 ng 4 din lang naman to. So 80 ulit siya. And lastly, for this moment reaction, so hindi ko na to ulitin. This is a negative moment kasi nga nasa kanan siya ni B at the same time
clockwise siya. So please refer to the first videos na nasa playlist nito para ma-gets ninyo kung ano yung mga paano nagiging positive or nagiging negative ang mga moments, class. Okay? So, yan, na-sketch na natin siya. Pero ulitin ko, this is an adjusted pa lang. So, next na gagawin natin is i-modify natin yung moment diagram. Pero sa pagkakataong ito, may conjugate beam na. So, i-drawing ko na or nilagay ko na, class, yung conjugate beam dito. By the way, i-check muna pala natin kung tama yung conjugate beam. So, ang rule natin, balikan natin, class, doon sa taas. Nandito siya. Ano nga ang rule? Napakasimple lang naman. Kung sa real beam ay free, dapat pagdating sa conjugate naging fixed. Pero pag sa real beam fixed, pagdating sa conjugate magiging free. Kaya nga 'di ba, itong beam na to, fixed siya sa A, pag real, pagdating sa conjugate naging free. Tapos dito sa point B, class, free siya sa B, pagdating sa conjugate naging fixed. So therefore, balikan natin, class, itong problem, no? So that free end ang A, so expected mo pagdating sa conjugate beam, dapat maging fixed end siya. Okay? And fixed end yung C, dapat pagdating sa conjugate beam, maging free end siya. Okay? So I hope that is clear. And yun na nga, yung mga area nito, class, o itong moment diagram nga, di ba, automatic yan na yung magiging loading niya. Pero since yung A to B, EI siya, yung flexural rigidity ng A to B is simply EI, so there is no need to divide kasi syempre 80 divided by 1, which is the coefficient of this one, is simply 80. Kaya pag drawing ko yan, this is still 80. However, things started to be different dito, class, sa kanan kasi nga, di ba nga, yung kanyang EI is 5 over 3. Sorry, yung kanyang flexural rigidity ay 5 over 3 ng EI. So therefore, ang gagawin nga natin dito, itong 420, class, tapos itong 80, then itong 420, dapat i-divide mo siya ng 5 over 3. So case in point, halimbawa, itong 420 na height ng triangle, divide mo siya 420, divide mo siya ng 5/3, automatic 252 siya. Kaya kung titingnan nyo, yun na yung magiging height ng triangle natin. So I hope this is clear. Kasi nga makailang ulit naman na ako dito sa playlist na ito, class, nagpo-provide ng mga examples ng mga non-prismatic. And ang ginagawa lang naman talaga natin dito, class, in general is simply to modify the diagram. Okay? So I hope wala na ditong nalilito. So next tayo for this spandrel of the parabola. So ganun din ang gawin mo lang, 80 divided by 5/3, so the answer will be 48. So we need to check that. So ito siya, 48 na lang to. Okay? And lastly, ito rin, 420 divided by 5/3, 252 siya. So this will be the load of the beam, class. Take note of this, yung mga area sa baba, downward, downward loads, sorry. Yung mga moment sa baba is downward force, pero itong nasa taas, upward siya. Kasi nga, di ba, napaka-importante niyan pagdating sa pagte-take ng summation forces at the same time, summation moment. Lagay ko lang pala yung mga centroids niya, no? Ito sila. Okay, so since meron na tayong conjugate beam, at the same time yung natin, moment diagram, class, ay na-modify na rin natin, ang next na gagawin nyo na lang dito is of course, isosolve natin, class, yung reactions sa support ng conjugate beam. So, ngayon, yung point A na yung naging yung point A na, class, ang naging support. So, meron siyang meron siyang vertical reaction at the same time moment reaction dahil fixed end na siya ngayon. So pag sinolve natin, class, halimbawa itong vertical reaction at A, by the way, this is just my assumed direction, no? Pero of course, kapag nag-negative lang naman yan sa calculation, it means mali lang yung aking assumed direction. So dito lang, ilagay ko lang to solve for the support reaction in the conjugate beam. So of course, ang gagawin mo lang, summation forces vertical equals 0. So this time upward is positive. So this will be my equation. Yung RA ko, class, is upward. So RA plus for this triangle, class, this will be 1/2. Ang kanyang width ay 4. Ang kanyang height ay 252. Upward siya. The rest ay downward naman. For the spandrel of parabola, that is 1/3 ng 4. Ang height niya ay 80. Another spandrel of parabola, 1/3 ng 4. Ang height niya ay 48. Remember, yun niya yung modification. And a rectangle na ang kanyang width ay 4,
ang kanyang height ay 252. So, lahat yan negative dahil pababa siya. So, of course, equal 0 dahil ito lang naman ang concept ng equilibrium in the first place, di ba? So, mahahanap mo class na yung reaction ng A ay 2024/3 which is, since positive siya class, tama itong aking assumed direction. Okay, no, ulitin ko, dahil positive siya, tama ang aking assumed direction. For the case naman of moment, summation moment at A equals 0, clockwise is positive, yung assumed ko class ay counterclockwise. So therefore, this must be negative MA. Okay, no? Kasi yun yung aking assumption. However, ikaw naman, pwede ka naman mag-assume na clockwise. Tingnan na lang natin kung anong magiging value niya. So, however, negative MA plus itong ano natin class, itong spandrel of the parabola, automatic, this is a clockwise ba? Wait lang. Palitan ko lang ng kulay. So, ito ba ay clockwise? Kung i-check mo, yes. So, clockwise siya. Kaya magiging positive 1/3 ng 4 times 80. And its moment arm will be 3/4 ng 4 meter. So, yan yung nakikita nyo ngayon sa ating computation. So, erase ko na to kasi nakakalito din lang naman yan. Another thing to be considered is this triangle. So, this is an upward, pero counterclockwise ito. Kung i-observe mo yung moment sa A, di ba? Counterclockwise yan. So, this is 1/2 ng 4 times 252 and its moment arm will be 4 meter plus 1/3 ng 4. Check ko nga siya. Ito yan. So, negative siya nga kasi nga counterclockwise. So, next to be considered naman class is this another spandrel of the parabola. I am referring to this one. So, this is a clockwise moment kapag inobserve mo, right? So, 1/3 ng 4 tapos 48 and its moment arm is 4 plus 1/4 ng 4 meters ulit, di ba? So, ito lang siya. Positive siya dahil clockwise. And lastly, yung ating rectangle caused by the reaction na moment doon. So, ito siya, clockwise ulit ito class, di ba? Tingnan mo na lang, from point A as reference, clockwise siya. So, simply, ano lang siya, 4 times 252 and its moment arm will be 4 meter tapos kalahati din ng 4 meter. So, 4 plus 1/2 ng 4. Then, equate it into 0 kasi nga yan naman ang concept ng equilibrium class. So, equal 0. And kapag sinolve mo yung moment at A natin, this will be 4,000. So, therefore, class, since parehas positive ito, ibig sabihin sa pagkakataong ito, tama na yung aking mga assumed directions. So, kapag sinulat natin yan, ito na yun class. Ito na yung ating conjugate beam. Ulitin ko, conjugate beam ito. So, sa pagkakataong ito, sagutan na natin class yung mga tanong kasi once na na-establish nyo na kasi yung conjugate beam, magiging madali na class ang analysis. So, ano ba yung unang tanong? Balikan natin. What is the slope and deflection at A? So, yung point A is nandito. So, itang tandaan nyo, kapag ang mga kinoconsider natin class ay mga support mismo o yung pinakadulong bahagi, diba? Yung yung talaga, end part ng ating span, mag-cut ka lang ng maliit. Ito lang, katulad nito. So, this is the third time that I did this right. Kasi kung maalala nyo, in the previous video, no, ito yung tanong for letter B, what is the slope at the left support? Yung left support at the same time is the left end kasi yun yung dulo. And yung right support as well is the right end. So, kung mapapansin nyo, when I solve that, no, nag-cut lang ako ng maliit na segment. Parang representation. And since sa kaliwa yung cut, gagamitin ko yung orientation of positive shear and positive moment sa kaliwa. Sa C naman, since nasa kanan siya, I just cut a small segment. So, basta tandaan nyo to kapag ang kino-consider natin is yung pinakadulong bahagi ng ating beam, just cut a small segment and activate the orientation of positive shear and positive moment depende kung saan ang cut. Kung sa kaliwa, ito ang orientation ng positive shear and positive moment. Otherwise, kung sa kanan ang pinili mo, this will be the orientation as well. So, I hope wala na ditong nalilito. Dito, normally, nalilito yung ibang estudyante kapag sa dulo. So, this time, balik nga ako dito sa problem natin. Yung point A mo is nasa dulo, right? Nasa dulo. So, mag-cut ka lang ng segment, tapos ilagay mo lang yung ating mga reactions. So, ayan na siya. Ito na yung point A natin. Nandito na class yung ating mga reactions. Upward na 2024/3 and counterclockwise na 4,000. Since ang pinili natin is kaliwa, this will be the left one, nasa left. So, left cut siya. Therefore,
ang orientation dapat ang shear is pababa and ang moment is counterclockwise. However, instead of writing that as shear, isinulat ko na lang yan as EI theta A kasi nga 'di ba, the shear in the conjugate beam is equal to the slope in the real beam and the moment in the conjugate beam is equal to the deflection in the real beam. So, I hope nagkakalinawan tayo dito. So, para mahanap natin yung EI theta A, all you need to do is summation forces vertical equals 0, upward equals downward. So, upward itong 2024 over 3, downward itong EI theta A. So, therefore, ang theta A natin class is positive. So, positive 2024 over 3. All you need to do is to divide this na lang by EI. So, dito, may nagkakalituhan pa. Sir, anong gagamitin? 120,000 or 200,000? Eh, di ba, in the first place, in-adjust na natin yon. Kaya nga, di ba, nilagay ko dito, set EI equals 120,000. So, ang point ko dito, kapag mga geometric method, both area moment and conjugate beam, kapag sinet mo yung EI as 120,000, sa lahat ng solutions mo class, 120,000 agad. Wala nang ibang value ang gagamitin mo. Kasi, kaya nga ito hinanap ko yung coefficient para i-adjust ko yung ating mga heights nitong ating moment diagram para ang maging assumption class prismatic na to. Maging 120,000 na to all throughout. So, kung isinet mong 120,000 na dito, dapat ang i-divide mo class na EI is 120,000. Hindi lang yan sa point A, hindi lang yan sa point B. Halimbawa, hahanapin ko class, ito yung original beam. Hahanapin ko yung slope and deflection dito sa point na ito between B and C. Using this diagram, kahit alam kong 200,000 ang nandito, hindi mo gagamitin yung 200,000. Dapat ang gamitin mo nga is 120,000. Bakit? Because of the modification, ang ginawa natin, inassume na natin na all throughout the span of this conjugate beam, 120,000 na siya. So, sana wala doon nalilito. After modification, dapat kung ano yung initial na sinet mo na value ng EI, yun palagi ang gagamitin mo. Kahit sa ang point ng beam. Okay? Sige, balik tayo sa solution. Ito na siya. So, ang magiging slope niya is positive. By the way, 2024 over 3 divided by 120,000. Ang magiging slope niya is 0.005622 radian siya. So, alam niyo naman na maka-cancelled out din lang naman yon. Okay? So, yung slope, yung ano naman, deflection at A, kaya summation moment at A equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. So, this will be 0 equals 4,000 plus EI deflection at A. Kaya ang EI deflection at A natin ay negative 4,000. So, to determine the deflection itself, divide mo lang nga ulit ng 120,000. So, this will be negative 0.033333 meters or simply negative 33.33 millimeters. So, gusto kong balikan natin class yung solution natin using the double integration method dito. So, actually, pwede mo rin balikan yung moment area method nito eh. So, nasaan siya? I think, wait. Ito siya, class. So, sa summary niya, medyo naglalag lang, no? Sandali lang. O, ito. So, yung maximum deflection nga, di ba, sa free end yan. So, the deflection at A is negative 33.333. At the same time, class, no? Yung slope at A is 0.005622 radian. So, tama ba siya? Balikan natin for chapter 9. Pasensya na, no? Medyo naglalag. So, tama siya. Parehas na parehas siya, class, no? So, I hope malinaw dito. So, next, dalawa lang naman yung tanong dito, class. For example, number 16, what is the slope and deflection at B? So, ngayon, ang gagawin mo lang, since ang tinatanong, class, is yung slope and deflection dito sa B, ikakat mo itong ating beam sa point B. Tapos, bahala ka na lang na pumili kung kaliwa ba or kanan. Anyway, parehas naman sila, class, madali, no? As far as the diagram is concerned. Pero siguro ako, kaliwa na lang ang pipiliin ko. Okay, no? Tapos, since kaliwa ang pinili mo, class, na segment, always choose this left part. Ulitin ko lang may diskarte ka, pwedeng itong left, pwedeng itong right. Bahala ka na doon. So, this time, dito tayo sa slope and deflection at B. Kaliwa ang aking pipiliin.
So, i-activate mo nga yung magiging slope and magiging deflection. Sorry, yung magiging shear and moment ng conjugate beam. So, 4 meters siya. Ito na siya. Ang makakasama lang class is itong spandrel of the parabola. Then, yung mga reactions nandun na. Okay, so 2024 over 3, 4,000 to. So, this will be EI theta B, which is corresponding sa shear at B, and EI deflection at B corresponding the deflection. So, summation forces vertical equals 0, upward equals downward. So, this will be 2024 over 3 equals 1/3 ng 4 times 80 plus EI theta B class. So, ang EI theta B natin ay positive 168. Pero may value kasi tayo class ng EI na 120,000. Kaya ang theta B is 568 over 120,000. So, 0.004733 radian. So, this is positive. So, therefore, ibig sabihin class, yung slope natin ay pag ganito. Sorry, baliktad. Hindi ganyan class. Ganito dapat class, no? So, this is a positive slope, di ba? On the other hand, summation moment, sorry, hindi pala dito yung point B natin. Erase ko lang to. Nandito tayo class sa pangalawa. So, yung slope at B natin is pag ganito siya. Positive to eh. On the other hand, to solve for the deflection at B, all we need to do is summation moment at B equals 0. Clockwise moment then equals counterclockwise moment class. So, therefore, ang gagawin mo dyan, so ang clockwise moment lang kung point B, actually, isa lang, yung 2024 over 3 times 4. The rest ay counterclockwise. So, yung reaction moment ay 4,000 counterclockwise plus itong spandrel natin na 1/3 ng 4 times 80. Malamang its center of gravity is located here na 1/4 ng 4. This is still a counterclockwise moment class. And even EI theta deflection B is a counterclockwise moment. So, therefore, EI deflection at B is negative 1408. And to solve for the actual deflection class, ang mangyayari, just divide it by 120,000. So, ang mahanap mo ay negative 0.011733 meters or the more convenient is in millimeters, negative 11.733 mm. So, this will be the deflection at point B. So, ayan, nasolve na natin class yung dalawang tanong. So, to summary for this one class, so yung unang tanong lang naman is the slope and deflection at B. By the way, sorry, I need to check kung tama din siya dito sa double integration. The slope at B is positive din, so positive 0.004733 radian and its deflection is negative 11.73. So, ayan, na-finalize na natin. It confirmed na tama siya using the double integration. Actually, pwede din natin to class ma-confirm using the moment area theorem. So, kung maalala nyo, nag-moment area theorem din tayo for this same example. So, example number 8 nga siya. So, pwede ko siyang balikan. Nandito yun, class, no? So, sorry. Ito ba yun? Lakihan ko lang to. This, the solution of pala class, moment area theorem of that problem is also part of this playlist, right? So, I think that is video number 9. Sige, zoom natin. Example number 8 pero video number 9 siya. I don't think ito siya. Wait lang. Ito, oh. Ito na yun, class. Puti na lang, no? Nakakompile tong OneNote ko. So, ito class yung mga sagot. Yung slope at A is positive din, 0.005622 radian, and its deflection is negative 33.333 mm, while the slope at B is 0.004733 radian, and yung deflection is negative 11.733 mm. So, we already use class 3 methods for that beam. Double integration, moment area method, and conjugate beam. And parehas class yung nahahanap natin ng mga sagot, even though this beam is non-prismatic. So, therefore, ganun naman talaga sa structural theory. Kahit anong method ang gamitin mo, dapat pare-parehas ang inyong final answer. So, dito na natatapos class ang ating discussion for this example nga. I hope may natutunan kayo sa lecture video na to. So, our last example for conjugate beam method is
a beam with internal pin. So actually, itong conjugate beam, suggested ko to kapag may internal pin ang mga beams. So please watch this last example sa playlist na to. And yun na nga, ingat na lang kayo class. So bye-bye!